Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating FB profile. For today's video po, gusto ko ibahagi sa inyo yung nangyari sa akin kahapon, yung nahack ng aking FB account at messenger. Pero bago po yan, dun po sa mga hindi pa nakafollow, please follow, like and share. Maraming salamat po. Kahapon po ng hapon, may tumawag po sa akin sa pamamagitan ng messenger. At kakilala ko, sabi niya, Nathan, sali kita sa sa ayuda, sabi niya gano'n. Worth 6,000 pesos. So nagulat ako. Sabi ko, nag-reply ako sa kanya. Sabi ko sa message, talaga ba? With smiley. Ngayon sabi niya, oo, ibigay mo lang yung buong pangalan mo tsaka yung telephone number. So yun nga ginawa ko. Binigay ko yung number ko, yung telepono ko. Tapos maya-maya, nag-reply siya, sabi niya, mamaya may tatawag sa'yo. Sabi niya gano'n, i-interviewin ka. So, naisip ko na mukhang legit mukhang totoo After 2 minutes, may tumawag nga, lalaki. Ang edad niya ay mga nasa 25 to 29 years old. Tinanong niya ako, sabi niya, ano yung address ko? Binigay ko yung address ko. Yung sa pangalan na binigay ko, ay yung gitna ko, letter lang. So, tinanong niya kung ano yun, kung ano yung letter na yun. Kasi nilagay ko F, tinanong niya kung ano yung F. So, binigay ko din. Tapos, pagkayari nun, nung sa usapan namin, sabi niya, nakikita kita, sabi niya gano'n. Pero siya, hindi ko siya nakita. Sabi niya, nakikita kita, punta ka sa profile pic mo, pindutin mo to. Sabi niya gano'n. So, pumunta nga ako. Pindutin mo to, pindutin mo yun. Yun ang sabi niya. Nag-uutos lang siya. Nagko-command lang siya. So, ako, nasa state ng, okay to ako. Parang, biyaya to Parang gano'n. Sunod lang ako ng sunod sa kanya. So, after 2 minutes, bago yun, sabi niya, pindutin mo to, pindutin mo yun. May mga lumalabas na code. Sabi ko, sir, yung code, sir, isusulat ko po ba? Sabi kong gano'n. So wala, hindi siya sumasagot. Command lang siya ng command. Mga after 2 minutes, sabi niya, saan mo gusto ipadala yung ayuda? Sabi niya gano'n. So, naisip ko sa GCash, mas madali at mas mabilis. Sabi niya, sige, buksan mo yung GCash mo. Sabi niya gano'n. So, yung dalawa po kasi yung cellphone ko, isang pang YouTube, isang pang record. Ito yung naka-open kahapon, yung sa GCash ko, ito yung pang-record ko. So, wala dito yung GCash, nandyan dito sa pinag-recordan ko ngayon. So, nung binubuksan ko na to, sabi niya, matagal pa ba? So, madaling-madali siya. Nung nagmamadali na siya, medyo nakakahalata ako. Sabi niya, matagal pa ba yan? May ginagawa ka ba? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi po. Medyo mahina yung signal. Kaya hindi ko mabuksan agad yung GCash. Tapos maya-maya, sabi niya, sige, nasan ba yung GCash? So, naisip ko later on na kung ang GCash ko ay nandito, makikita niyo yung PIN number. At yun nga, nahack niya na kasi nahack niya na yung aking Facebook Nung sinabi niyang, pakita ko yung GCash ko sa kanya, naginala na ako. So, sabi ko, teka, sino ka ba kako? Ano bang pangalan mo? Saan ka nagtatrabaho? So, sabi niya, may binanggit siyang pangalan, hindi ko maalala kung ano yung pangalan niya. At tapos sabi niya, tinanong ko kung taga saan siya. Sabi niya, taga Bataan. Sabi ko, taga saan ka ba? Sabi niya, Bataan, Quezon. Nung sinabi niya, Bataan, Quezon, sabi ko, scam to. Pinatay ko na agad. Pero siya, nagdadaldal pa rin. So, yun. After nun, nung usapan namin na yun, a few minutes, may nag-email sa akin. Yung Facebook, nag-email sa akin si Facebook. Sabi ni Facebook, someone just logged into your Facebook account near General Trias, Cavite. Sabi niya gano'n. Oo, ayan. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko na, kako, scam to. Tapos maya-maya, nag-message uli yung through email, si Facebook. Sabi ni Facebook,
security alert, password change. Napalitan niya na yung password ko. Tapos maya-maya, nag-message si FB uli. Sabi niya, kasi medyo na ako medyo na nawating na isip ko. Sabi ko, yung mga followers ko, kayo agad naisip ko Ha? Sabi ni Facebook dito, will help you get back on Facebook. Yan. Yan yung sinabi niya dito nung yun nga, yung napasok na niya, na-hack niya na yung account ko. Na nagamit niya yung password, nakapasok siya. So, na-shock ako, kaya sabi ko, ipapost ko na na-hack yung aking Facebook. Ni Facebook yung aking FB account, pati na ang Messenger, para hindi na mapasok at mapakailaman ni hacker yung mga nandoon. At yun nga, later on na-recover ko rin, nagpalit ako ng password at sinundan ko yung sinabi dito ni Facebook kung paano makare-recover yung account na na-hack. So, ang moral lesson po na natutunan ko dito yung huwag po tayo basta-basta magtitiwala kahit nakakilala pa po natin yan. Katulad po nun, kakilala ko yun. Kakilala ko po yun, pero na-hack din po pala yung kanyang FB account. Kasi tinanong ko yung kaibigan namin na sabi ko, na-hack ba yung account niya? Sabi niya, oo, na-hack nga daw. Kaya moral lesson, lagi tayong mag-iingat at huwag tayong maniniwala sa yung mga biglang pera na sinasabi nila. Kasi ang mga scammer dyan magagaling Ang magic word nila, bibigyan kita, magkakaroon ka. Yan ang mga magic word ng mga scammer Kaya marami iba sa ating mga kababayan nadadali ng mga scammer na yan na ayaw magtrabaho ng patas. Ayaw magpatulo ng pawis gamit ang kanilang mga katawan. Gusto nila yung kumukuha lang sila ng mga hindi kanila. Na hindi nila pinagpaguran. So yan lamang po mga kaibigan, my dear friends and followers dito sa ating FB profile. Lagi po kayo mag-iingat, Huwag basta-basta magtitiwala. Okay? So see you po sa ating next video. Follow for more.